Pagkatapos ng ilang buwang paghahanap, sa wakas ay nakita na rin ni Leonardo si Katerina. I've been looking for you for months. Siya ay humingi ng tawad at sinabi niya na, "Tama ka nga nang sabihin mong winawasak ako ng ambisyon ko. Isa akong tanga at isang bulag." Si Katerina ay tahimik lang at tinanong siya ni Leonardo kung ano daw ang ginagawa niya dito. Sinabi naman ni Katerina na, "Nagtatrabaho pareho sa ibang babae na nandito. Ganito mamuhay ang karamihan ng tao, hindi kami tumititig sa langit at nagsasayang ng oras." Sinabi ni Leonardo na hindi niya na daw kailangan pa, may bago daw siyang studio. Just leave me alone, Leonardo. Kailangan kita, Katerina, ang mga bagay ay hindi na tulad ng dati. Hindi ako makapagpinta. So yan ang rason kung bakit nandito ka. Hindi ka pumunta dahil nag-aalala ka sa akin, kundi kailangan mo ako. Hindi. Gusto ko ibalik ang dati. Please sumama ka sa akin, Katerina. I can't be what you want me to be, I'm sorry. Pagbalik, sinabi ni Leonardo kay Giacomo na mag-empaki na dahil aalis na daw sila. Sila ay pumunta sa Imola sa norte ng Florence at dito winelcome siya ni Cesare Borgia. At sinabi niya naman na may utang na loob daw siya sa kanya dahil sa paglitas ng painting niya. Sinabi ni Cesare na kailangan niya daw ang utak ni Leonardo. Sinabi niya sa kanya na ang ilog daw ay nasa labas ng pader nila at sila daw ay delikado. Pag inatake daw sila ay walang tubig. Gusto niya daw, Bring the water to me. gusto mong maging Diyos ako, baguhin ang ilog na gawa niya. Ang katalinuhan mo ay walang hanggan, ino-offer ko sa iyo ang pinakamalaking canvas na pagpipintahan mo. Sunod binisita ni Leonardo ang ilog at sinabi niyang, ang ilog ay may sariling ugali, pwedeng kalmado, galit o minsan hindi mahulaan. Ang tubig ay may sariling emosyon tulad ng tao, kaya hindi natin dapat ito labanan kundi gamitin ang enerhiya nito para ilihis ito. Gagawa tayo ng pangalawang channel papunta sa pader ng syudad. Sunod sinabi ni Leonardo kay Cesare na mahirap daw ito pero hindi imposible, kailangan niya daw ng 40 araw at 40 tao. Gagawa daw sila ng isang trench gamit ang pader ng Red Fort sa ilalim ng Sluice Gate at ang tubig daw ay malilipat sa kanal gamit ang isang dam at idudugtong ulit sa ilog sa kaliwang bahagi. Pagkatapos ay makukuha mo na lahat ng tubig na gusto mo. You've not disappointed me, Leonardo. Pero ang paglihis ng tubig ay simula pa lang kailangan mo din ayusin ang mga pader ng syudad at gumawa ng mga depensa. It's a huge undertaking. It would take months. Ano ba ang meron ka sa Florence na kailangan mong balikan? Gawin mo ang plano, simulan mo sa pagguhit sa syudad. You have the soldiers ready for command. The drill is prepared. Samantala, si Katerina ay pumunta sa studio ni Leonardo pero wala siya dito. Nakita niya ang mga drawing ni Leonardo at pati na rin ang painting niya dati. Dumating rin ang babae na ginuguhit ni Leonardo na si Lisa del Giocondo at tinanong siya ni Katerina kung siya daw ang nasa larawan. It's meant to be. Pero nahihirapan daw si Leonardo na iguhit siya. Sinabi naman ni Katerina na pareho daw sa kanya dati, si Leonardo daw ay may kakayahan makakita ng katotohanan sa mukha ng mga tao at ito daw ay nakakasagabal sa kanya. Good luck. Sunod bumalik siya sa bahay niya at gumawa ng isang sulat. Sa kabilang banda, sinimulan na ni Leonardo iguhit ang syudad at nahihirapan siya dito. Sunod sinabi niya na kailangan niya daw iguhit ang syudad mula sa itaas. Sure, easy. Hit you right with the birds, no problem. Sunod nakaisip siya ng ideya at bigla na lang umalis. Umakyat siya sa pinakamataas na torre at dito siya gumuhit. Kailangan daw nila iguhit ang 8 sectors pa isa-isa. How? Exactly? Sunod gumawa siya ng isang imbensyon na kayang sumukat ng perpektong distansya. Sinukat nila ang bawat distansya, naglakad sa buong lugar habang tulak-tulak ang isang makina. Kada hulog ng bola ay nalalaman nila ang bawat distansya. Nadaanan din nila ang isang blacksmith kung saan kinatulala nila. Mamaya kinausap siya ni Niccolo Machiavelli at tinanong niya kung hanggang kailan daw balak ni Leonardo manatili sa Imola. Pinadala daw siya ng Florence bilang emisary para pag-aralan si Cesare at para malaman kung may plano siyang umatake. Pinadala daw si Leonardo para pasiyahin si Cesare at hindi para gawing siyang mas malaking banta. Sinabi naman ni Leonardo na hindi niya daw sadya ito at aalis din daw siya pag natapos na ang trabaho niya.
Pero sinabi sa kanya na pag binigyan niya daw si Cesare ng mga tagumpay ay hihingi pa ulit ito ng paulit-ulit at hindi daw siya nito bibitawan. Ganito daw si Cesare Borgia. Sa sunod na araw, pinakita na ni Leonardo kay Cesare ang ginuhit niyang mapa ng syudad na ikinatuwa naman nito at sinabi ni Leonardo na pag nagawa na daw itong mga depensa ang fort daw ay hindi masasakop. Sunod sinabi ni Leonardo na hindi na daw siya kailangan dito, kaya na daw gawin ito ng mga tauhan ni Cesare at gusto niya na daw bumalik sa Florence sa studio niya pero hindi siya pinayagan ni Cesare. Pagbalik sa kwarto nabasa ni Leonardo ang sulat ni Caterina na humihingi sa kanya ng tawad at sinabi niyang nagkamali daw siya at wag daw nilang hayaan ang mga bagay na ganito na lang. Hindi niya daw naisip na gusto niya din siyang bumalik sa buhay niya, siya daw ay nag-aalala at namimiss niya na daw siya at sana bumalik na daw si Leonardo. Sa gabi, bigla na lang nagising si Leonardo sa isang katok at nang binuksan niya ang pinto siya ay hinostage ng isang lalaki. Sinaksak siya ng lalaki sa likod at dinala siya para kausapin ang duke. Leonardo? Sasaksakin na sana ng asasin si Cesare pero hinawakan siya ni Leonardo at sinaksak naman ni Cesare ang asasin. Sunod pinahanap niya ang traidor sa mga tauhan niya at sinabihan niya si Leonardo na kailangan niya daw ng mga sandata na kayang pumatay ng marami. Sinabi naman ni Leonardo na hindi ito ang rason kung bakit nandito ako. Sinabi naman ni Cesare na, hinayaan kitang baguhin ang ilog, pinadesenyo ko sa iyo ang syudad sa pangalan ko, ikaw ang engineer ko, sino pa ang makakapagbigay sa iyo nito? I've made you into a god, Leonardo. You cannot forsake me. I wish to go home. Gusto mo umuwi? Gawan mo ako ng isang sandata na kayang pumatay ng 100 tao. Yan lang ang paraan para mabili mo ang sariling buhay mo. What? Isang gabi, tinanong ni Giacomo kung ano ang ginagawa ni Leonardo. Sinabi niya naman na gusto ni Cesare ng isang sandata na kayang magbigay ng malaking pinsala. This cannot be your legacy. Kailangan ko tong gawin, Giacomo, ito lamang ang paraan para makuha ang kalayaan natin. Inumpisahan na ni Leonardo ang pagdisenyo ng sandata. Sa umaga pinatawag siya ni Cesare at pinapanood niya sa kanya habang pinupugutan ang isa sa mga sundalo niya. They will all tremble at my name. Mamaya pinuntahan ni Leonardo si Nicolo at nagmakaawa siya na ilayo niya daw siya dito. Sunod sumulat siya kay Caterina at sinabi niyang, lahat na ng sinabi mo tungkol sa akin ay totoo. Tama kang hindi ako pagkatiwalaan, pumunta ako sa Imola para takasan ang sarili ko. Kinasusuklaman ko ang naging ako sa Milan, pero kahit gaano kalayo ang takbuhin ko andito pa rin siya sa loob ko. Nakagawa ako ng malaking pagkakamali, malapit na ang isang digmaan. At tinulungan ko ulit ang isa pang malupit na tao na may madugong ambisyon at walang intensyon na paalisin ako habang buhay. Isang gabi, si Caterina ay pumunta sa bahay ng tatay ni Leonardo. Bakit ka pumunta dito? Si Leonardo ay nasa panganib, pumunta siya sa Imola para magsilbi sa court ni Cesare. Pero ngayon siya ay bihag ni Cesare, kailangan natin siyang maiuwi. We? Anak mo siya at kailangan kanya ngayon. Nagmamakaawa ako sa iyo, wag mo siyang biguin. Don't fail him. Samantala ang asawa niya ay nagalit at pinaalis niya si Caterina. Sunod pumunta naman si Caterina sa opisyales ng Florence, sinabi niya sa kanya na kailangan daw ni Leonardo ng tulong pero hindi siya nito pinansin at nakita siya ulit ng tatay ni Leonardo. Dinala na ni Leonardo ang dinesenyo niyang armas kay Cesare at sinabi niyang ang usapan ay usapan. Ito ay isang balista na may haba na 25 metro na may 6 na gulong kaya nitong tumira ng mga bato at bomba. Hindi lamang nito kayang magdulot ng malaking pinsala, magagawa din nitong magbigay ng takot at panik sa mga kalaban. This is genius. Isang sandata na hindi pa nakikita ng mundo. Parang hindi ka masaya dito. I'm not proud of this. Pero ito lamang ay isang disenyo paano kung hindi ito gumana. I assure you. Sinabi naman ni Nicolo na hindi daw mahalaga kung ito ay gagana, ang importante daw ay alam ng mga kalaban na meron siya nito. Hayaan mong bumalik si Leonardo sa Florence, hayaan mo siyang sabihin sa kanila ang tungkol sa madugo niyang imbensyon at walang sino man ang lulusob sa iyo. Ang reputasyon ni Leonardo ay mas malakas kesa sa anumang depensa. You may leave. Mamaya, si Leonardo ay nakabalik na kay Caterina. May I come in? Sila ay nagyakap at niyaya ni Leonardo na sumama sa kanya si Caterina. I need you with me.
Pagkalipas ng ilang araw, pinatuloy na ni Leonardo ang ginagawa niyang portrait. God takes your child and yet you smile. Habang nadaanan naman ni Giacomo ang ginawang statwa ni Michelangelo sa gitna ng syudad ng Florence. Si Caterina ay lumipat na din sa bahay ni Leonardo at nagsiselo sa kanya si Giacomo. Pag-alis ni Giacomo ay may tinago siya na isang bagay sa kwarto niya. Mamaya, binisita ulit ng opisyales si Leonardo at tinanong niya kung bakit wala daw siya sa paglalahad ng statwa ni Michelangelo. Bakit niya daw kinasusuklaman ng maigi si Michelangelo, binigyan din daw siya ng talento ng Diyos. Sinabi naman ni Leonardo na, sa lahat ng nilikha ng Diyos na pwede i-explore, ang ginagawa niya ay isa lamang katang-isip at kalokohan, ito ay hindi nagpapahayag ng damdamin. Sinabi naman ng opisyales na tingin niya daw ay naiinggit lamang si Leonardo dahil masikat siya. No, it bothers me that his art has no truth. Meron puwang sa Florence hindi lamang sa isang artist. Inoferan niya ulit si Leonardo ng isa pang trabaho pero tinanggihan niya ito at sinabi niyang, sorry pero kung gusto mo ng mga ganitong klaseng obra na gaya-gaya lamang sa mga sinaunang tao patawarin mo ako pero. I've no desire to work for you. Habang nasa labas pinag-usapan nila ni Giacomo ang obra ni Michelangelo. Sinabi niyang ito daw ay hindi isang art, ang langit daw ay hindi nag-exist sa utak ni Michelangelo. Pero bigla na lang silang nakita ni Michelangelo sa likod. Binati siya ni Leonardo pero inonsulto siya ni Michelangelo. Sinabi naman ni Leonardo na sabi mo na hinahanap mo ang divine pero ito ang naisip mo, isang bland na reproduction ng classics, umasa ako ng higit pa. Sinabi naman sa kanya ni Michelangelo na ilang obra na ba ang inabandona mo. Subukan mo din tumapos paminsan-minsan. Makakatulong ito sa reputasyon mo. Pagbalik sa bahay sinabi ni Caterina na nakita niya daw ang statwa sa syudad at nagustuhan niya ito. Sinabi naman ni Leonardo na sa kanya daw ito inoffer na ipaggawa dati pero tinanggihan niya. Pumunta daw ulit ang opisyales para magpagawa ng bago sa kanya pero tinanggihan niya din daw ito. Sinabi naman ni Caterina na kailangan niya daw itong tanggapin, may kakaibang talento daw si Leonardo at kailangan niya daw ito ipakita sa buong mundo at hindi itago lamang. Sa sunod na araw tinanggap na ni Leonardo ang inoffer na trabaho sa kanya ng opisyales. Gusto daw ng opisyales magpagawa ng isang fresko para gunitain ang Battle of Anghiari. Gusto niya daw ito ilagay sa pader na may military theme. You want me to create a battle? Sinabi naman ni Leonardo na ang isang laban daw ay nagkakaloob ng maraming drama. Sobrang dami para pagkasyahin sa maliit na espasyo na ito. Paano kung sa buong pader? Sinabi naman ng opisyales na pero ito daw ay isang malaking gawain at kailangan niya daw kaagad matapos ang painting bago ang anibersaryo. Sinabi naman ni Leonardo na walang problema. For the glory of Florence. Maraming salamat sa panunood. Like and subscribe my channel for more videos.